Ito na po ang balita mga kababayan, nakakagulat po ito at nakakagimbal. Ito po yung kuha ni Kuya Bok na talagang galit na po ang taong bayan. Sinugod po ang Malacanang, na alerto ang mga pulis na talagang people power na ito. Ngayon lang po ito mga kababayan, October 24, na talagang libo-libong mga protester na patungong Malacanang na naman. Matindi ito. Grabe na Kuya Eddie, nakakaiyak na hanggang ngayon wala po tayong nakikitang mga nahuhuli at nakukulong. Kanina po mga kababayan yung ICI sinugod din ng taong bayan na yung gate kinalampag. Nagkagulatan po. Biglang pinasok po ng taong bayan ang ICI na taguan ng mga buhaya na kung hindi pa kalampagin, hindi isa sa publiko yung pag-iimbestiga. So ngayon mga kababayan, itong mga nagrarally na ito, pumutok papunta ng Malacanang, talagang nataranta na naman ang mga bantay doon. Daming mga pulis. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya, Bongbong Marcos. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero wag mo namang patunayan. Dati, baliit pa ako, nunod ako ng hearing sa Senado, panahon nila Senator Defensor, Meriam Defensor, talagang tagisan ng talino. Ngayon, tagisan ng bobo! Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay? Pinanggal ang barko o pinambili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang binaha. Anong tingin mo sa Balintawak? Irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation pala yan? Pinatubigan mo kami, gago? Gunggong na Pangulo, si Bongbong Marcos! Ngayon, meron pang mas bobo sa kanya. Alam niyo kung sino? Si Claire Castro, di puta, di bobo, di hampas lupa, di gago! Sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo, ang dami niyang ginagawa para umunlad ang ginukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Daming pulis, oh. Yan si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro, di puta! Ina mo! Gago! Mga kababayan, galit na galit ang taong bayan dito. Masarap pala magmura ng politika. Mga kababayan, paki-subscribe po natin si Kuya Bok TV. Ito po yung kanyang video ngayon, mga kababayan, na talagang sinugod ng taong bayan. Itong Malacanang, nakita nyo naman, ang daming kapulisan. Tindi. Kasama po ng mga magsasaka dito. Talagang pumalag na ang taong bayan sa kawalang hiyaan ng nangyayaring sistema ng pangungurakot. Ang tindi, mga kababayan ko, nakakaiyak ito. Itong magnanakaw. Ang sarap sa pakiramdam, magmura ng mga bobo na kaupo. Yung mura lang talaga. Baka sabihin nyo, si Kuya Park pala mura. Panay gago, panay gago. Ito daw naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayo pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kaysa sa mura. Yung lumulusong kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos, yung mga kabataang walang makain, walang perang pampaharal ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin,
para may pang-aral ang mga estudyante. Mas masakit pa yan sa mura namin. Grabe mga kababayan, no? Ang galing magsalita, ano? Talagang galit na galit. Sagad hanggang sa balon-balunan ng galit nang nagsasalita po. Talagang napapamura ng malutong, singlutong ng chicharon. Pag nginat-ngat, talagang malutong na mura ang inabot dito ng gobyerno. Dahil nga po, puro pasikat, puro paimbestiga, wala naman nangyayari. Ito po ang galit ng taong bayan. Iba't ibang grupo nagprotesta sa ICI. Ipanawagan, alaka, mga kababayan ko. Matindi po ito. Kung ka bang sumakay ng jeepney? Yung pag-alis mo ng bahay, press na press. Pagdating mo sa trabaho, para kang lumpiang sinuso sa mantika. Mantikang hindi mainit. Eh sila naka-aircon. Tapos meron pang sumusunod na pulis. Wang, 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 wang. Wang, wang, wang. Dati yung buhaya walang bodyguard. Ngayon buhaya may bodyguard na pulis. Akala ko ang buhaya dati nasa tubig lang. Ngayon nasa Maynila. Sa Kongreso! Akala ko dati ang buhaya tao lang ang kinakagat. Ngayon pati pera kinakain na nila. Grabe, no? Galit na Kaya galit. yung mga bumibisita dito bukas, mag-ingat kayo, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo kainin ng mga congressman. Grabe. Magkikita Grabing galit, no, mga kababayan, no? Ganito po ang galit ng bayan, nasindihan na po. Talagang galit na galit. Hanggang sa ilalim ng lupa, nagsisigaw ang taong bayan ng hustisya. Kita nyo, dati ang buhaya nasa ilog. Nasa ilog tabang. Ngayon, nasa kongreso na, mga kababayan. Ganyan po kalupit. Nag-evolve ang mga buhaya. Grabe na ito. Pati buwis, itataas na daw ni Recto ang kupal. Isa ring buhaya ito. Barko, palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Di ba? Sana yung mga gagaling nating congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Alam nyo mga kababayan, ang dami ding nabudol kasi, pasensya na po ha sa mga loyalista hanggang ngayon. Lahat tayo nabudol. Kasi ang alam natin, gagawin po lahat ng Pangulo para maibalik yung dating respeto ng mga tao sa mga Marcos. Ibabalik yung tunay na respeto at yung kahirapan po, mawawala. Balita nga po nun, yung Taliano Gold, yung Maharlika Fund na kanilang naging marketing para ipanligaw noong eleksyon. Yung Taliano Gold, yung mga ginto ipapamahagi sa mga Pilipino. Pero anong nangyari mga kababayan? Yung Taliano Gold hanggang panaginip lang, guni-guni. Anong ginawa nila? Pati pera natin, ninakaw. Ang tindi ng mga buhaya. O tignan nyo si Kuya, galit na galit. Wala na daw Marcos na mananalo. Kasi naman mga kababayan ang ginawa, imbes na ayusin CPRRD nun, kahit palamura, yung kalsada, kahit madilim, iskinita, ay safe kang makakauwi. Noon kahit nakahubad, bawal. Kahit manigarilyo, bawal sa kalsada. Kahit kumanta po, kahit mag-video okay. May oras lang, pero ngayon mga kababayan, hanggang hating gabi, hanggang madaling araw. Ang daming snatcher, ang daming magnanakaw sa kalye.
Ang daming akyat bahay. Akala natin mga kababayan, ibabangon tayo sa hirap nung nanalo ito. Yun nga lang, nabudol tayo. Kaya tignan nyo si, yung nagsasalita sa rally, galit na galit, sagad na sagad hanggang ilalim ng lupa sa sobrang galit. Sinumpa ang gobyernong ito sa sobrang magnanakaw. Okay sana mga kababayan ibinulgar ang mga magnanakaw. Siya daw ang nagbulgar sa mga buhayang ito. Yun nga lang mga kababayan, hanggang bulgar lang. Pero walang aksyon. Okay sana. Siya daw yung kauna-unahan na pangulo na nagbulgar ng korupsyon. Pero ang nangyayari hanggang bulgar lang. Sabi nga ni Anjo Iliana, si BBM ang pinakamalinis na politiko. Dahil laging naghuhugas ng kamay, alaka. Grabe na si Anjo Iliana. Sagad hanggang buto yung kanyang patama. Check pa natin. Nakaw yan sila. Wala na akong masabi. Maubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron pa yun. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 buwan sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke. Ikaw ba naman dumating ang pulis 3 buwan? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3 buwan na pulis pupunta. Pagdating nila, mag-aatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman, nag-caption, headshot. Hinuli ka agad ng NBI, nakakulong, walang investigasyon. Yung isa naman, nagdako ng isang sakong bagay, bigas, nakulong ka agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhaya na yan, putang ina. Alam nyo mga kababayan, totoo yung sinasabi niya. Yung naglata nga lang ng isang latang sardinas po, nakulong po. Wala nang naka-naka, biglang dinampot ng pulis. Tapos yung mga trilyones, bilyones na mga politiko na nagnakaw hanggang ngayon nakakalaya. Nakakapag-travel, nakakapagbakasyon. Tignan nyo si Saldico. Tignan nyo po itong isang tambaluslos na ito. Nagsakit-sakitan. Yung building ng DPWH, kunwari nasunog pero sinunog pala. Yan yung sinasabi ng mga komento na hindi talaga maaalis ang isipan ng mga tao na ganun yung nangyari. Alaka. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power ang mahuli natin congressman, putulin natin ang ulo. Litsunin natin. Kasi merong unang people power. Sumunod na naman, meron na namang naupumak na nako na naman. Nagka-people power na naman. Ngayon neto na naman tayo, magrarally na naman tayo. Hanggat walang lumalabas na mata ng congressman na magnanakaw, hindi matututo ang mga politikong mamumuno sa atin. Kaya pag tayo nanalo, yan, mga itlog ng mga congressman na magnanakaw, kukunin natin. Mga babae ang gagawa. Pati mga brick nyo, kunin namin sa amin yan. Mga babae ang gagawa. Yan si Jela Alonte. Napakakapal ng mukha mong Jela Alonte kang putang ina mo. Ang kapal ng mukha mag-post-post sa IG niya. Wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Tapos sabi niya, fuck you ka rin gago. Yang pambili mo ng napkin, pambili mo ng pante, yang pang-aircon mo, pagkain mo, pera ng taong bayan. Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batuhan kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayarang tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Tama. Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yon. Kaya sa sobrang dami ng binabayarang tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayarang tax si
Congressman Kiko Barzan kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow, meow. Aw, 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 aw. Di ba? Meow, 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 meow. Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo, magsama-sama tayo bukas, pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo. So yan mga kababayan, matindi po ito. Ano sinasabi ng mga komento? Matindi po mga kababayan ito. Si Sara nga, daming alalay, kala mo may mangyayari sa kanya. Eh syempre, Vice President yun, bobo ka pala. Dapat mas magmarsyal na para malaman nyo. Eh di lalong nagulong Pilipinas, people power na. Pahinga na kayo dyan, wala na kayong magawa. Sayang lang pagod nyo hanggang salita lang. Ayan mga nagmumura. Magnanakaw magmula sa bangag na Pangulo, mga congressman. Si Tambaluslos Martina Buaya, malaki na ang tsansa. Kakain ng pera si Tambaluslos Saldico, Koko, halaka. Wag na kayo salita, patalsikin na lang ninyo. Diyan sa Malacanang, halaka. Mga advisor niya, bakit sa patay siya nakikipag-usap, halaka. Ayan mga kababayan ko, matindi po ito. Yari na ito mga kababayan. Sana people power na. Totoo nga, BBM at Anticlear, resign na kayo, nakakadiri na kayo. Ayan mga kababayan, ang mga matinding pasabog dito. Na galit ng taong bayan. Talagang sagad hanggang buto. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.